Pilipinas, una sa ating mga balita. Umakyat na agad sa halos 24,000 individual ang napinsala ng sanipersang ulan at pagbahang dulot ng bagyong Krising at Habagat. Pero ang ikinababahala ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, hindi pa kasama rito ang datos mula sa Luzon na siyang pangunahing tutumbukin ng bagyo. Una sa balitang yan, si Edniel Parosa. Umabot na sa 23,918 katao ang naapektuhan ng pinagsamang hagupit ng bagyong Krising at hanging Habagat. Sa pinakahuling report ng National Disaster Risk Reduction and Management Council ngayong umaga, mapapansin galing pa lamang ang datos sa mga lugar sa Visayas at Mindanao, partikular sa Region 6, 7 at 12, 115 pamilya rito ang nasa mga evacuation center, habang 106 families naman ang nagsilikas sa iba pang mga lugar. Naitala na rin kasi ang mga pagbaha sa 19 na area sa Central Visayas, habang humupa na ang taas ng tubig sa 7 pang lugar sa Sacsayhuaman. Una nang sinabi ni OCD spokesperson Junie Castillo na malawak ang hazard ng bagyong nagpapalakas ng southwest monsoon hanggang sa Mindanao. In fact, even yung sa Mindanao may mga areas po na napapalakas din yung habagat, kaya yung mga pag-ulan po ay tinitingnan natin na kumbaga nationwide ang pwede pong maapektuhan ng mga dalang ulan. Hindi pa kasama sa datos ang epekto ng tropical storm sa Northern Luzon, kung saan papalapit pa ito at inasang maglalandfall mamayang gabi o bukas ng umaga. Itinaas na ng NDRRMC ang red alert status nito na nangangahulugan ng tuloy-tuloy at agarang emergency response, katawang ang duty officers nito mula sa iba pang ahensya ng gobyerno gaya ng Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parosa ng D0H. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.